Agosto 17, 2025, araw ng linggo. And welcome sa Rated X episode numero 98. Ako ang inyong lingkod, Canton Israel. Salamat po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement ang muling maghahatid ng mga pinakamahalagang ulat na ukol sa illicit tobacco trade. Una, sa ating hanay ang pagkakahuli ng may 28 million worth of smuggled cigarettes sa 13 Martires City, dyan sa Cavite. Ibig sabihin lamang, ang mga kaso ng smuggled cigarettes ay hindi lamang po nakasentro sa Mindanao na kung saan noon ay laganap, ito po ay nakakarating na po mismo dyan sa ating suspected hotspot. Dyan po sa 13 Martires, General Trias at sa mga karatig probinsya tulad ng Laguna. At syempre nandyan din po ang pagkakabasyo ng dalawang vape shop, isa sa Cotabato City at isa naman po sa Cabanatuan City. At bago po tayo magwakas, akin pong tatalakayin ang konsepto ng tobacco harm reduction, kung bakit ito ay nahihirapang makausad dito sa ating bansa. Noong Hulyo 15, isang buwan lamang po nakakalipas, meron pong nasabat ang pulis, ang Regional Special Operations Unit sa pakikipagtulungan ng 13 Martires Police Station ng BIR, RDO District 9 o Cabamiro at ng Bureau of Customs. May 28 million o katumbas ay 800 master cases ng green cigarettes ang nasabat po dyan sa lugar, 13 Martires City. Ang suspects, dalawa ho, isa si Jamir at isa si alias Bayaw na isang Chinese national. Si Jamir ay taga Carmona, Cavite. Samantala itong si Bayaw na kung saan nandoon ang mga stocks ay taga Barangay Hugo Perez, 13 Martires City. Nangangahulugan lamang po na itong si Bayaw at si Jamir ay kakaharapin ang hagupit ng RA 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Mabigat na penalty po ang mga nakahanay dyan sa RA 12022, nakakaharapin ng dalawa dahil umabot po ng 28 million ang nakumpiska dito po sa mga illegal cigarette traders na ito. Ibig po sabihin, hindi lamang po nakafocus sa Mindanao ang bulto ng mga smuggled cigarettes, kundi meron na pong mga pagtatangka sa mga panahong ito na makaabot ang mga illegal cigarettes dyan po sa Luzon. Kaya po imbes na bumaba ang prevalence ng smoking sa buong Pilipinas, nananatili pa rin pong mataas dahil nakikita po na isang malaking opportunity ng mga smugglers na pasukin ang larangan ng pagbibenta ng sigarilyo, gayon ang kanilang binibenta ay totally illegal. Kasi naman itong mga anti-tobacco groups ay ayaw man lang pagbigyan. May mga senador na mga napapaniwala na itong mga maiingay na anti-tobacco groups at ayaw nilang pagbigyan na mababaan man lang sana o marelax man lang sana ang excise tax na tumataas 5% annually para sa sigarilyo at sa mga vape items. Isa na mapagbigyan man lang at tignan kung mapapababaan nga ang insidente ng smuggling sa bansa. Iyan, tuloy. Hindi naman po nila na-achieve yung kanilang objective na mapababa ang smoking prevalence. Sa halip, nadadagdagan pa ang mga maninigarilyo sa bansa. Nagsisimula ho 15. Pataas, mga minor de edad. Bakit? Mura yung smuggled cigarettes Dalawang vape shops sa dalawang magkakahiwalay na syudad. Isa sa Cotabato at isa naman po sa Cabanatuan, parehong letter C, ang sinalakay po ng NBI. Ito po ay bunga ng communication ng DTI o SMV sa pangunguna of course ng ating kaibigan na si Attorney Valdez na humihingi po ng suporta
sa mga ahensya, sa mga enforcement agencies, particular dito sa kasong ito, sa NBI. Sumulat po ang DTI o SNV na tulungan sila sa crackdown ng mga vape shops na patuloy po nagbebenta ng mga illegal o unregistered vapes. So, dahil dyan, ay kanila pong sinalakay dyan sa Cotabato, layo yan sa BARMM, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM. Nasa lakay po at nahuli ang isang nagngangalang John Malyari, attendant po ng vape shop, dahil nakitaan po ng mga maraming paglabag. Como akala niya napakalayo, hindi siya pupuntahan, hindi siya mapapasyalan. Ayun, matapos po ma-test by positive na nagbebenta ho ng illegal o unregistered vape products dahil binigyan din po ng reference ang NBI ng DTI o SMV. Itong mga brands na ito ang legit. Yung mga wala po at hindi nakalista dyan, may tuturing po na illegal. So yun, nahuli po si John Reven Malyari ng Cotabato City ng NBI matapos po siyang matest by. Sa Cabanatuan, sina Mark at Angelo nahuli ng NBI nang salakayin ang kanilang bodega na naglalaman ng may 10 milyong pisong halaga ng unregistered illegal vapes. Ang modus operandi, binibenta nila ito online at dinidistribute po sa mga maliliit na vape shops sa Pampanga at sa ibang areas dyan po sa Central Luzon. Kaya ayun, matapos po ang surveillance, matapos na ma-test by, sinalakay ng NBI ang kanilang bodega at doon po nakita ang brand na Spark. Sigurado wala po yan sa listahan ng DTI. Siyempre, sila po ay rumisponde ayon po sa sulat ng DTI o SMV at binigyan po sila ng guidelines para ma-detect kung alin ang mga produktong legit at kung alin ang mga illegal o may tuturing na unregistered vapes. Dahil nga po ang mga unregistered vapes ay itinuturing na mapanganib dahil yan po ay hindi pa po nasusuri ng ating DTI o SMV team. Kaya ayan kayong mga nandiyan dyan sa probinsya, huwag niyo pong akalain, huwag niyo pong isipin na hindi kayo mapapasyalan o masusuyod. Dahil po aware na po ang ating mga apprehending agencies, yung mga ahensya tulad ng NBI, BIR, at DTI sa inyo pong mga modus. Yan, nakuha ko kay Mark at kay Angelo yung kanilang cellphone at yan ay maaari na pong magbigay ng potential leads para mahuli pa po yung ibang mga partisipante sa network na yan na kung saan ay tinatangkilik ang mga illicit vapes. Malaki nga ang kita. Gusto nyo nga magpayaman agad. Pero ayan, 10 milyon. Kumpiskado. At syempre, magkano ang multa niyan? Syempre, taksan-taksan. Baka umabot po ng 100 million. And saan tayo kukuha kapag nagkaganon? Sa kabilang banda, atin pong pahapyawan ang konsepto ng tobacco harm reduction dito sa Pilipinas. Tayo po ang kauna-unahan sa buong bansa na nagkaroon po ng batas na nauukol po sa pagre-regulate ng mga vaporized nicotine products. Sa ilalim po ng Republic Act 11900. Isa po sa mga supporters, kasama po ang PCIA, ang NCUP, maging ang iba pong mga grupo na sumusuporta po sa tobacco harm reduction. At ngayon nga ito ay isang naging ganap na batas na sa tulong ho ng DTI o SMV na streamline po ang lahat na nauukol po sa pagpapatupad ng RA 11900. Pero, naging matagumpay ba ang RA 11900 sa pagpapatupad o pagpupromote ng tobacco harm reduction sa bansa? Naging matagumpay ba? Ano po ba ang level na narating ng konsepto ng THR na sinusuportahan po ng RA 11900? Ang mga consumer ba ng nicotine ay unti-unti na bang nagigising? Nagiging aware na hindi lahat ng nicotine products ay pare-pareho? Ang sigarilyo, of course, yan po ay may tuturing na pinaka mapanganib. Ang pagpihit natin sa vape,
sa mga vaporized nicotine ay may tuturing na hakbang para ang ating craving for nicotine ay hindi naman po masasakripisyo. Gayon, ang ating pong mga napipiling produkto gamit ang mga vape at ang mga heated tobacco products ay bawas ang panganib. So, between cigarettes, HTPs, vaporized nicotine o vapes ay hindi po pare-pareho ang level ng panganib na maaring maidulot nito sa isang gumagamit ng mga produktong nicotine. Lamang ang problema ay yung mga kumukontra po sa ideya na ang vaporized nicotine products, ang HTPs, ay isa po sa mga hakbang tungo para makaiwas sa panganib dulot ng sigarilyo. Para po dun sa mga anti-tobacco groups, black and white. Ibig sabihin, lahat yan bad. Lahat yan bad. Kahit gumamit ka ng mga safety products tulad ng seatbelt, tulad ng condom para maiwasan ang panganib, para sa kanila, bad ang nicotine products. Kahit anumang nicotine products, maliban doon sa mga pre-prescribe nila. Ano ibig sabihin nun? Maliban doon sa mga nicotine replacement therapy, yung mga patches na dumadaan sa kanilang reseta. Maliban doon sa mga hakbang na tulad na quit or die. Mamatay ka na. Or huminto ka. Yun lamang ang solusyon na maaari nilang ibigay sa iyo. Pero kung hindi ka talaga makapagpigil, dahil napakahirap po ang nicotine addiction na mapigilan, re-resetahan ka. Para sa kanila, okay lang. Dahil dumaan sa kanilang mga pirma. Ano ba nire-reseta nila? Nicotine din. Tapos sasabihin nila, pag gumamit ka ng vape, masama. Pag gumamit ka ng heated tobacco, masama. Pero kapag ang reseta nila ay nandoon, mabuti. Kaya ano po nangyayari? Ano po ang implikasyon niya? Ano pong nagiging outcome? Ang nagiging outcome, nananatili pong naninigarilyo ang mga gustong umawat na. Dahil wala na po silang choice. Pareho lang pala masama eh. Masama pala ang vaping. Masama ang smoking. Dito nila ako sa smoking. Mabibili ko pa yan sa sari-sari store. Ba't ako magbe-vape? Kung sasabihin yung doktor, masama din daw po yan. Kaya gusto nila suko-suko na lang. Totally. Hindi na ako gagamit ng nicotine products. Kailangan ko yun eh. So, dyan po ay isa po sa mga bagay na dapat po nating ipangatuwiran, dapat nating i-assert bilang mga nicotine consumers. Ano po yun? Na atin pong matindigan ang ating karapatang makapamili between harmful nicotine products and less harmful nicotine products. Sana naman po ay kanila itong matanggap. I-acknowledge nila, kilalanin na ang less harmful nicotine products ay mas mabuti kumpara doon po sa pagsindi ng sigarilyo at nang sa ganon, maiwasan na po ang paggamit ng sigarilyo unti-unti. Hindi yung sasabihin, lahat ng nicotine products, bad. Dahil kung lahat na lang ay bad, doon na lang ako sa worse, kung tutuusin.